Hello everyone. Trip na trip ni Coach Nava si hello everyone ha. Okay, ngayon po mga kamatsas. Analyze naman natin ang bakbakang nangyari. Vidit Santos and Gukesh. Magkababayan. Second round Ruby na. Panahon pa lang ni Bobby Fischer. Yan po ang kinaiinisan niya, no? Kapag nagsasama-sama yung mga Russians, kung di ako nagkakamali, ayaw niya sa round robin yung maraming magkababayan. Kasi sabi niya, magbibigayan lang yung mga yan. Nagtatablahan lang, nagbibigayan ng score. Pagdating sa akin, tunay na laban, nauubos ang lakas ko. Yan ang sabi ni Bobby Fischer noon eh. Kaya ayaw niya ng mayroong magkababayan sa round robin eh. Pero this time, hindi maiwasan eh. Kani-kaniyang trabaho ginawa nila Gukesh and Vidit sa qualifying, nakapasok ng candidates eh. Ayan, imbestigahan natin, ito ba talaga'y hataw na laban or meron tayong maaamoy na bigayan? Yan ang aalamin natin. Update ko kayo sa standing. Pumalakpak na naman. Okay, nag-E4 dito si Vidit. Nag-E5 si Gukesh, Knight F3, Knight C6, Bishop to C4, Knight F6, D3. Ayan, lumayo muna sa palagian nating nakikitang Ruy Lopez. Nag-A4, Bishop C5, ayan, Yoko Piano na, Bishop E3, tinapatan, nag-D6 lang, Knight BD2. Ayan, teka muna mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinakapture yan? Eh, magkakaroon ng double pawn ng black dyan. Oo nga, double pawn, pero yung D4 square ang usapan dyan eh. Ang lakas mamaya ng control ng black sa D4 square. Kaya yan ang ayaw ng puti dito. Knight BD2, Castle, C3, Rook E8, B4, capture, Bishop E6 na wala na po sa talaan ng aklat dahil ang palagian dito ay D5. Paluwag lang sa sentro kakapturin, then Knight takes D5. Pero tingnan natin ang bagong timpla ni Gukesh na Bishop E6, nag B5 atake sa Knight, Knight B8, kinapture at nag Queen C2, Knight BD7, nag D4. Ayan, para buuhin ang sentro. Queen E8, preparasyon lang na pag kumapture sa D4, may Knight takes E4 nga naman na hataw, inagapan kagad ni Vidit para kung capturein, healthy pa rin ang pawn sa E4, sapat ang depensa. Nag A takes B5, A takes B5, nag Rook A5. Dahil nga po nawala ang tore sa A file, sinamantala naman ni Gukesh makagawa ng kalikot na po pwedeng problemahin dito ni Vidit. Nag C4 depensa, Queen A8, ayun na nga, nakapenetrate po ng mabilis na control going to A2, nag H3 muna, ayan, para may extra singaw, wala ring Knight G4 later on, nag Rook E8, ayan, baba lang muna, waiting lang. King H2, pumosisyon, prophylactic, pero dapat daw po ang tira ay Knight B1. Maneuver going to C3, then papunta po sa D5 square. Yan ang nakikita kong gustong mangyari ng computer engine dito. Pero syempre, hindi pa rin mawawala sa pagbabantay ng puti yung mga nakakailang na Rook A2, makokontrol ang second rank. Yan pa rin ang mga alalahanin mga kamatsas eh. Pero balik tayo sa King H2, nag B6, ayan, para may pasimpleng silip sa E4, nag Rook F2, Rook A2, Queen D3, Rook A3, yun lang. Sinundan, ayaw tantanan. Pero bad move. Dapat daw po, Queen pala. Yan na pala ang pangsunod. Para yung isang tore, ilalagay doon, triple battery nga naman ang magiging puwersa sa A file. Oo nga, no? Pero nag-Rook A3, Queen B1, Queen A4. Medyo hindi maganda talaga sa puti. Masama po yung ganyan senyales, nakakapasok yung pyesa. Knight H4. Siyempre, sa side ni Vidit, hanap ako ng gulo-gulo dito. Kailangan maka-counter. Nag-Rook A8, triple battery na po, Knight to F5, at nag-King F8, Rook EF1. Ayan, para may mga something-something na pwede bang magbigay ng mga sacrifices dyan mamaya. Nag-Rook A1, ayaw ng patagalin ni Gukesh. Masama ang ginagawa mo, kuya. Awatin ko muna yan. Bawas muna. Queen D3, nag-Queen to B4. Saan pupunta? Okay, mag-Rook 8, A3 ba? Kumapture na capture and nag C5, yun lang. Bakit ka bumalagbag, Vidit? Bumalagbag si Vidit. Yun laing. Teka muna, dapat daw po G4. Yan ang mas logical move. Para baka mamaya maka-timing ng Rook G2, H4 G5, then makapag-create ng counter pressure sa king side. Kasi pinipressure na si Vidit sa queen side eh.
O pero nag C5. Bumalagbag, no? Kinapture lang. Knight C4. Ano idea ng Knight C4? Queen E1. O ayan na. Nako, todas na. May mga check-check na sa ilalim. Tretantore. Nag-rook E2 check. King G3. Knight H5 check. Ano ba yan? Nakalikot ah. King H4. Knight DF6. Aray! Nako po. Aray nako. Alam niyo po ba ang threat nito? Hindi lang basta depensa. Hindi lang basta depensa. Pang-matchas pa. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Ayun, naalala ko yung kantang yun. May G5 pa na, matchas pawn pa. Ang sama naman nung pagkakalabas ng king na yon. Ang ginawa po, wala na. Domesperate na. Tingnan niyo po evaluation bar, oh, walang paglag yan kahit na katiting na langgam ng puti. Wala, lahat nakuha ni Gukesh. Kinapture na lang po yung H6 para walang G5. Mamatchasin po na eh. Nag-Queen H2. Nako po. Ayan na po. Ayan na po. Mamatchasin pa rin ang king. Nako. Hindi pinansin yung sacrifice, no? Lupit ah. Knight F5. Okay. Knight F5 to control the G3. Nag-Rook F1. Ano idea? Ano ang threat? Rook F1? Kakapturein. Okay, gets ko na. Kakapturein yung knight, capture din matcha sa G3. O, laging sunod-sunod eh. Nag-G4 ngayon. Okay, G4 and para may depensa yon, naka-threat pa. Yan ang pinaka-pakay talaga dito ni Vidit. Pero mga kamatsas, dito po may pinakawalang brilliant move si Gukesh. Sige po, pakiguess nyo po ang malahataw. Ang lakas talaga nun. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng Rook takes knight. Excelente. Brillante. Brilliant move mga kamatsas. Malupites. Kinapture yang tore na yan. Bakit? Tingnan muna natin. Coach, ba't di kinain yung queen? May G5. Goodbye! Nako, yung king po matcha sa gilid. Di makababa. May knight. Ang ganda naman ng pagkamatchas. Ang ganda-ganda kung ganyan ang nangyari. Kaso kinapture and nag-Queen G3 check, takbo King G5 at ang huling bitaw. Knight H7, naparesign si Vidit. Bakit po nag-resign? Only move to capture the knight, then may simple Queen takes H3 na mangyayari. Matchas! Naglakbay po ang king. Naglakbay. Ngayon, mga kamatsas, ito po ulit ang standing. Nakita na natin to kanina sa unang upload natin ng candidates round number 8 results. Nangunguna si Gukesh sa score na 5 points. Yan Nepomniachtchi ng Russia, 5 points din. Hikaru Nakamura, Praggnanandha, 4.5 points. Fabiano Caruana, Vidit. Grabe, tatlo pala Indian dito. Hala, Praggnanandha, Gukesh, Vidit, tatlo Indian. Nako, aayawan kayo ni Fisher noong araw niyan. Pag nakita ni Fisher yung lineup, ayaw na niya. Tanggalin nyo yung dalawa dyan, isa lang itira nyo. Ganyan si Fisher nung araw eh. Nako mga kamatsas. Ayan, okay, kayo na magbasa. So nung naglaban sila Vidit and Gukesh, ang score ni Vidit 3.5. Si Gukesh 4 points. Lamang ng 0.5 si Gukesh. Pero hindi ko po sinasabing ito'y biyahe. Term yun ng mga Pinoy eh. Pagka benta yung laro, bigay, biyahe. No, hindi ko sinasabi yon. Gusto ko lang mas lumawak po yung perspective nyo sa pagtingin or pagsubaybay sa isang torneo. Hindi lang tayo lagi nakatingin sa board, di ba? Sa atin sa Pilipinas nangyayari yun, hindi naman may pag-aakila yun eh. Di ba? May konting arte-arte, umiiling-iling, gumaganon-ganon, pero ang resulta later on nabubunyag din. Walang lihim na hindi nabubunyag. Nagkabiyahian pala or nagkabigayan pala. Ayan. Kayo po ang aabangan ko sa comment section below. Ano naaamoy nyo dito? Nagkasundo ba? Nagkabigayan ba dito? Binigay ni Vidit o sa'yo na, Gukesh, ang bola. Galingan mo sa taas. Kailangan ikaw mag-champion para ikaw ang haharap kay Dingliren. Ayan. Malaki chance mo mag-champion. O kaya naman talagang laban sila. Pareho silang nangangarap. Sige po mga kamatsas, kayo po ang magbasa, pakiramdaman yung mabuti base sa game na na-analyze natin.
Hindi ako tumutuldok dito ng conclusion ko. Binibigyan ko lang kayo ng posibilidad ano ang nakikita nyo, nararamdaman nyo dito. Okay? Maraming salamat po mga kamatyas! Kita-kita tayo sa mga susunod pang videos.